Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamalo. Ito naman po si Josa Popo. At ito naman po si Tamerly. Wala siya, boy. At ito naman po si Papa Osin Olivier. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Sa workshop? Oo. Ay, eto. Hindi ka na, tumayo ka na siya. Ayoko na. Halika na! Napagod na ako. Hindi ka na natin to. Tama na. Halika na! Pagod na ako. Halika na! Hindi ka na natin to. Halika na! Ay, tama na. Ayoko na. Hindi ka na natin to. Pagod na ako. Ayan. Ay! Ang blood versus duty yan ah! Kaya pala hindi na umakting ni Tamerly sa Blood vs. Diba? Pawis na ngayon tabit ko. Diba? O yan kasi Give katatapos it all. lamang po ng aming workshop ngayong araw na ito Yes. sa OGDS Acting Workshop. O, Yes! yan. Advance! Yes. Napasabak sa alas paboy doon. O, yung aming workshop, Ay! Meron na naman! may workshop kami, Mamaloy. Oo! Saan? Tapos na kami, sarado na yung May 30 and 31. Yes! Ang next namin ay June 27 and 28. Yun, oh! Para sa ating basic. Okay? Kaya pala Acting biglang workshop. pumasok sa kwarto si Ellen Lihim. Nagpapaalala siya. Paalala. Oo, promote. Oo. Promote. Ang galing nga doon sa video niya, Tito Oji. Bakit? Ha? Akala ko nga ako ang dinekline sa Soberano, siya pala. Ha? Ano yung Gcash? O anyway, ako syempre tuloy-tuloy po tayo sa ating bingo sa letrang B. Balitaan! Balita. Ay! Sa B rin ang balita. Ay, ano? Bella Padilla. Hoy, naku, nakakaloka na viral nga yung ating unang balita rito kay Bella Padilla, no? Oo. Kung saan dapat manahimik ka, ha? Oo. Ha? Oo. Hindi pa matalagaan. Kawawa siya ng pagbibintangan sa... Hindi niya alam may sarili akong source. Anyway, Yes. hindi kay Bella Padilla. Sa pag-attitude ni Bella Padilla sa set ng Blood versus Duty. Ay! Oo. So, naging Bella versus staff. Ganun. Oo. So, ano nang latest development? Oh, di ba una nating naibalita rito yung pag-attitude nga niya sa set. Kung saan na parang pinag-iinitan niya si Baron Geisler. Okay. Dumating pa sa point na nasasabihan daw ni Bella, totoo ba yun? Na si Baron ay something like retarded, ganyan. Ay! Oo. May ganung word? Hindi, syempre kailangan natin marinig mula kay Bella kung totoo yan. Oo. Tsaka si Bella nga ay masyado nang maarte daw sa set. Ang hirap daw katrabaho, meron siyang mga gustong mangyari na hindi po pwede sa production staff. May sinusuyo pa siya. Tapos meron pang mga eksena na siya pa yung nasusunod kung kasama ba dapat yung mga artista niya sa set o kami-kami na lang, yung mga bida. Ay. Yung mga ganyan siya. Bakit Oo. na? Nagbabago ng script? Hindi, ito nga, di ba? Saan ba nanggagaling lahat ito? Nanggaling ito doon sa IG story ni Bella. Oh. Na yung akala daw niya, yung parang ginawa niya ang lahat. Akala niya siya yung day ender, hindi naman pala. Oh, so doon ang galing yan. Ito na, nanganak pa. Ay! Anong anak? Lalaki. Ay! Lalaki. Oh, nanganak pa yung balita. Oh, ano ba? Meron ako source na nagsabi. Ay, na, Ay! Ay! May tabloid! newspaper. Anong sabi? may audience po kami rito. Ay! Si Tita Cora, si Mami, si Sky at si Reyes. Yes! Hello. Ang Ayan. taray ha! May audience tayo ngayon. At maloka ka! Audience. Maloka ka, nakapost na sa kanila yan. Makalay. Nauna sila. May live audience tayo. At Nauna naloka sa ka, kanila. isusumpa ko sila. Pag nilabas nila ito. Yes, mga live audience natin from Davao, from Ipan. Yes! Our excursionistas from Davao! Yes, also
KFC, ano ba to? Ketchup? Kaya tapos talaga ako nagtatalita. At kalma lang. O, sandali lang. Oh, anong sabi ng source mo? So, ito na nga. Oh, ano nga Chika yun? ng Ano source nga? ko. Teka lang nga, ano yung nanganak? Ito na nga nanganak yung issue. Oh, ano? Oo, nako. Sabi dito ng aking source. Ay, nako, kung alam mo lang, Ochi. Ay. Maldita talaga yung babae na yan. Ay. Mga ganyan, Diyos ko. Oh. Uy, ayokong namang impusgahan si Bella. Oh. Yun ang mga nakakarating sa amin dito, ha. Oh, ay. Siyempre, open naman ang ating OGD Showbiz Update sa panig ni Bella. O kaya kung gusto niya mag-post sa sarili niya, mag-post siya. Kasi sabi dito, sana daw si Bella ay pinapansin naman niya at hindi niya dinidedma ang nanay niya. Ay, pati mother? Oo, wala daw pakialam si Bella sa nanay niya. Bella, totoo ba yun? Nag-birthday ang nanay, kung ano man ang okasyon, Pasko, bagong taon, hindi man lang daw binabati ni Bella ang nanay. Ay! Oo. Alam mo sabi ni Bella sa nanay niya? Ano sabi? Bella. Ay, mali! Iba yun! Hindi ka joke. pinapansin, binelag pa. Joke. Ano pa sabi? Ito nga, sabi ng source ko, ipa-interview daw kay Karen Davila, itong si Bella. Oh. Sabi dito, 99% daw ay hindi naman siya agree kay Robin Padilla. Yung source ko, sinasabi, ginagalang naman niya. Pero parang mahilig daw sa validation mula sa ibang tao, si Bella. Sabi pa ng aking source, cloud chaser yan si Bella. Okay lang naman na sabihin niya na hindi siya agree kay Robin. Wala namang problema. Pero ano daw yung 99% ng time na hindi siya agree kay Robin? Ayan, hindi natin invalidate yan yung feelings ni Bella. May issue ba si Bella kay Robin? Hindi ba naging mabuting tao si Robin kay Bella? Yun ang tanong ng aking source. Eh, pero di ba si Kylie Padilla din na sinasabi din niya openly na hindi siya sang-ayon dun sa ibang mga pinapaniwalaan ni Papa niya. Kahit naman ako, Oo. magkaiba kami ng kulay ni Robin. Oo. Hindi rin ako agree dun sa mga inana ni Robin. Pero iba kasi kamag-anak. Oo. Oo. Sabi nga nung aking source, parang hindi naman daw kamag-anak si Bella ng mga Padilla. Para daw hindi Padilla si Bella. Oo. Sabi dito, buti pa raw si Daniel Padilla. Wala kang maririnig kahit magkaiba ang kulay nila ni Robin. Dahil nga dito kay Robin, no, nakausap ko si Batman. Ay! Ano sabi ni... Charot lang. Charot. Talaga namang Bigyan- curious tayong lahat, no? Talaga, ay! Ito! Ano ba yun? Hindi. Parang nalangkot naman ako dito, Oy. Bakit? Na, kung ganun man yung attitude ni Bella, Ah. na isa si Bella sa mga, kapag kami mga hugot movie, mga pag-ibig, Ah. grabe talagang ang sakit. Siya ang inuhugutan mo. si Yes, Bella. ang galing ng mga acting ni Bella. Hindi kaya dito, Oy, para pinapaingay lang yung teleserye nila. Kaya may Blood mga versus ganyang issue. Duty. Oo. Pero ang narinig ko nga, medyo hindi kasundo ni Bella ang mga staff. O hindi naman lahat, ano, pero may mga staff na hindi kasundo si Bella. Alam mo yun ang tinuturo ko sa workshop, no, sa mga baguhan, na kailangan kung unang tungtong yun ng teleserye, dapat ay maganda, magaan ang dating ninyo sa staff. Dapat mabait kayo sa staff. Kasi yung mga PA na yan, yung mga production assistants, lalaki silang tao someday. Magiging ano sila, EP, supervising producer, executive producer, production manager. Oo. Pag kayo na markahan yan, dahil maldita kayo, kahit sa teaching, wala, butata kayo dyan. Yun ba yung tinuro sa inyo? Tinuro ko yan sa kanila. Talaga? Oo. Tinuro din niya sa Oo akin. daw, sabi nila. Oo. Di ba? Oo. Pero kung napakabait mo, hindi ka rin makakalimutan ng mga PA. Tama. Pag sila yung lumaki rin. Tama. So, yung kay Robin Padilla, ako, again, hindi natin i-invalidate yung mga sinabi, yung narrative ni Ben. Yes. Opinion niya yun sa kanyang Tito Robin. At saka we can always agree to disagree, di ba? Yes. Oo. Pero yun nga lang, gaya nga na sinabi mo, syempre pag ano bang, mas matimbang, blood o duty? Ay, may Brandy. JRB! Wala, gusto mo pag-guest eh. Guess naman tayo ah!
Oo, napapanood niyo na po ba kami dyan sa Blood vs. Duty? Alam mo na, balita mo nga si Baron, guys. Hinahabaan niya yung PC ng pasensya niya kay Bella. Ayaw niya nasagutin kasi, siyempre sabi ni Baron, nagbago na kasi ko kasi isang pagkakamali ko lang, silat na naman ako. Tama. Maniniwala na naman yung mga tao na, kasi ganyan naman noon pa si Baron. Kaya hanggat kaya niyang magtiis, tinitiis niya. Ang nakakaloka, hindi nakatiis yung mga netizen sa Reddit. Bakit? Kasi nga, syempre, nakarating na rin sa kanila yung vlog natin, na may attitude sa set, itong si Bella. So, tinanong din natin kung totoong may gap si Angelica Panganiban at si Bella Padilla. Kung may issue yung Ang Becky, yung samahan nila, si Angelica, si Bella, at si Kim Chu. Yes. Kaya Ang Becky. Yun yung pangalan ng grupo nila. Oo, pero kasi hindi na sila napagkikitang madalas na tatlo. Ang nakikita lang daw ay si Kim Chu at si Angelica. So sabi rito, di yata napapansin ni OG Diaz na ever since ang kwento ni Bella kay Boy Abunda na nagpa-freeze ng eggs si Kim Chu. Wala na rin silang interaction ni Bella. Ito si Bella at si Kim Chu. Nag-post siya ng birthday greetings kay Kim. Hindi man lang nilike ni Kim. At hindi nag-post ng greetings si Kim sa kanya nung si Bella naman ang may birthday. Pero madalas daw nag-uusap sina Kim at Angelica sa SOCMED at nagpadala rin daw ng flowers si Angelica sa birthday ni Kim. So saan magsimula? O saan nanggagaling yung chika? Sabi rito, kasi parang sino raw si Bella? Para siya yung mag-disclose kay Kuya Boy, nagpa-freeze ng eggs si Kim Chu. Na dapat ang nagsasabi nun sa TV o nag-a-announce nun ay si Kim Chu. Tama. So parang napangunahan si Napangunahan. So, adelentada si Bella. Kung may sabi niya, Yan Ate na. Josa, ha? Hindi, base sa mga sinasabi ng yung mga commentator. Total, hindi naman yung gusto sabihin ng mga commentator. Parang gayon. Commentator, ano ka sa radyo? Commenter. Commenter. So, ito nga may nagsabi rito, Sinabi? Ito nga, binabasa ko maghintay. Bella went out of line sa topic na yan. Hindi naman niya kasi historian to confirm anything. And Kim never said anything publicly about it, yung pag-freeze ng eggs. Hindi na raw bago si Bella sa mga interviews. So dapat daw ay she knows how to answer more carefully or dodge the question properly. So ano ba to? May gap ba si Kim Chu at si Bella? May gap din ba si Bella at si Angelica? Si Kim Chu at si Angelica ba ang magkakampi ngayon against Bella? So ang tanong natin dito, how true? Bella? Di ba nauso yun? Si Bella pala. Si Bella yun, hindi Bella. Oo. So dapat masagot yan ni Bella kasi hindi magaganda yung mga comments dito. Hindi magaganda. Ayan, Ayan, lumalabas, Kaya, ako naman, kung ang dahilan ay yung pangunguna ni Bella doon sa katotohanan nagpa-freeze ng eggs si Kim, dapat hindi niya yan ginawa. Kasi, di ba, sabi nga ni Kim, di ba, weather lang yan. Ha? Nay, Kim Atienza yun. Shu yung inaan. Oo, Kim Atienza. Weather Naguluhan lang, lalo. diba? Ako nga nagulo, pati mo nag-sinabi natin nagulo nila. O basta, Bella, Oo. pakilinaw yan na hindi natin siya hinuhusgahan. At hindi rin natin ini-invalidate yung kanyang feelings. Gusto lang natin marinig, ano ba ang totoo? Kasi di ba may mga bagay-bagay sa mga kaibigan natin na qualified information, di ba? Yes, Mga ibig confidential. sabihin, ito yung mga confidential. Tinras ka ng tao, dapat hindi mo i-chika. Yes. Ako nga, dami-dami kong alam. Oo, di ba? Sino yung nabuntis? Sabi ko dito, huwag mo sasabihin Sabi ko, huwag mo sasabihin. Sabi ko, itain mo yan. Hindi yan bata. Batae yan. Batae. Hindi tao. Ninong ka pa naman dito. Diba? Hindi ako ang hininong ng tae ka. O anyway. Ganyan sila, inaapi nila ako dito. Ito nyo na yung mga ugali. Ito
ito ma, Ah. mas malinaw pa kay Bella. O ano yun? O ano yan? Yung suot daw ni Catherine. Bakit? Mukhang tablecloth daw. Ano tablecloth na saan? Yung suot niya na palda, alam mo? Ah! Sino nagsabi nun? Yung mga netizen sa Reddit, ma. Ano ba sinasabi nila? Oo, ito. Hindi, baka style naman yan. Oo nga. Pero parang nakita kong highlight doon ay ano daw bang pinapasuot kay Kat? Parang na-highlight yung hindi dapat ma-highlight. Ayun. Pero kasi na, di ba, sa stylist. Ikaw oo. stylist ka din. Oo. Alam mo, ang mga stylist, they can suggest. May mga options yan. Nilalatag mo sa artista kung option 1, option 2, option 3. Oo. At the end of the day, artista ang may last say. So kung yan yung suot ni Kat, most likely, yan yung pinili niya amongst the options. Oo. Di ba? Tsaka Kasi bakit naman syempre- yata sa okasyon yun? Eh, kasi modern Filipiniana. Yes, Ayun, oo, diba? oo. Diba? Oo. At saka yung ano, yung sa video, parang pang-school. Pang-school yung background. Parang kimono siya. Hindi ka ang kapartner lagi ng kimono, yung mga checkered. Oh. Yeah. Kaya ito siguro yun. Hindi, kasi alam mo, pangit lang naman yung pagkakakuha kasi sinadya yan siguro ng iba para may mabash si Catherine. Di ba? Eh, tsaka kung yun naman ang nababagay sa okasyon. Tsaka kung yun yung peg. Oo Di ba nga. usually Yes. yan eh, binibigyan ng brief yung mga ano, yung mga Hindi na yata stylist. siya naka-brief doon. Hindi! Yung ano, yung presentation Ah. brief. Oo. Binibigyan ng brief yung mga artista, yung mga stylist, kung ano yung colors na required, ano yung outfit, di ba? Kung ano yung theme ng event, yun. So, doon I'm sure yung mga tinake into consideration ng stylist at ni Catherine sa pagpili ng outfit na yan. Since stylist ka, kung ikaw ba yun ang ibibase mo rin kay Catherine? Pwede, oo. Panindigan mo yan, mamaloy. Oo! Ako, I find it fashionable and stylish, di ba? Oo, yun naman Kasi pala. yan yung nauuso ngayon, kahit kung makikita niyo yung mga gawa ni Daryl Maat, di ba? Yan yung mga, parang mga organza or mga barong na may mga embroidery na, di ba, parang pad paper, tapos may mga Crepe bata paper, na, hindi, yung mga ganun, yung kay Catherine kasi mga heart-heart eh, pero kadalasan yan yung mga nakikita natin na design, yung mga may araw, may stars, may balloons, di ba? So, iba-ibang interpretation ng modern Filipiniana, pero kadalasan, even sa mga, ano natin, mga politicians natin, may mga senators din na nagsusot ng mga ganyang klase na, ano, na outfit, yung mga embroidered na, parang, kala mo drawing ng mga bata, di ba? Yan. Okay naman talaga yung style. Yung mga netizen lang talaga yung ano, yung style yung bulok talaga kayo yung mga Sabi ganon. Yan, panindigan mo yan. Alam mo, sa totoo lang, kasi napakadali na manglain, manghusgay, di ba? Pinakamadali yun eh. Lalo na kung hindi mo naman kilala, at hindi ka naman kilala, at hindi kayo magkakilala nung nilalait mo. Di ba? Kaya, alam mo, mga artista ngayon, kawawang-kawawa. Pati mga, lalo na mga politiko, hindi ba? Kasi talagang lahat na lang may karapatang manghusga sa kanila. At the same time, may mga gusto rin naman pumurit. Meron gustong umunawa kung ano yung sitwasyon, kung ano yung bihis ng artista, hindi ba? Yes. Dahil hindi ho kami naiiba dyan, ha? Dahil kahit kami ho binabash din. Ay, oo. Correct. Oo naman. Oo. Di ba? Kahit na feeling mo, okay na yung Oo. tsura mo. Oo. May masasabi pa. May Diba? mga masasabi kasi ang perfect nga nila. Di ba? Kasi nga siguro na ano, di ba? Taste is relative, di ba? Yes. Yung maganda sa'yo, hindi maganda sa akin. Or Oo. vice versa, di ba? Correct. Oo. Yun. So, ang importante na lang dyan talaga is kung halimbawa mang umattend si Catherine Bernardo nung event or nag-shoot siya ng video for a specific client or a specific product, ang importante basta happy yung kliyente dun sa Exactly. naging itsura niya, that's all that matters, di ba? Oo. Parang si ano yun eh, hindi mo rin ma-please yung mga tao eh. Lalo na si Aura Briguera na kinall out Ay. yung isang professor, hindi ba? Dumating pa sa punto na talagang pumunta ng school, ng universidad. Itong si Aura parang isumbong yung professor na nagsabi sa kanya. Dahil one time, di ba meron siya nakasuot siya ng pang-summer. 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 Ano nga sabi ng comment ni professor? Ang sabi doon, babaeng may Pero sa... Rekta naman si Pro. Oo nga. Grabe naman si Pro. Oo. So, dininig naman si ano, kumbaga pinakinggan naman si Aura kasi feeling ko yun ang advocacy ni Aura eh. Na i-call out lahat ng mga lumalait
lahat ng mga umuokray sa LGBTQ community. Pero siguro dito sa kaso na to, Nay, kaya din siguro ginawa yan ni Aura. Dahil feeling ko, di ba, as a teacher, ikaw dapat yung nagtuturo ng kagandahang asal. Correct. Tama. Oo. So, para magbigay ka ng ganong komento, parang taliwas yun dun sa itinuturo sa paaralan. Dapat ay isa siyang good example ng isang Yes. guro. Di ba? Oo. Pero Tito Oji, ito yung thoughts ko naman. Utots mo! Total nila naman na ang advocacy ni, yun nga, advocacy ni Aura. Hindi ko alam kung saan niya sinabi birthday ba niya na kailangan palaban na siya, gano'n. Yung first na siya. Wala, Hindi ba siya, paapi. Oh, hindi na siya paapi. Pero favorite kasi siyang i-bash ng mga tao. Hindi na siya napapagod na lagi-lagi na lang. Favorite kasi siya i-bash kasi nga pinapansin niya. Oo, yun nga. Hindi kayo napapagod At ang nakakaloka, nabaviral din kasi yung pagpatol niya. Yun. Pero kung ako si Aura, minsan dapat balanse ang buhay eh. Yun yung sinasabi ko. Pag marunong kang sumita, marunong kang pumuri. Pag pinupuri ka ng mga tao, isa-isa mong pasasalamatan yan. Tama. Yeah. Kasi hindi nila obligasyon na purihin ka ng purihin. Kung paanong hindi rin naman tama na yun ang ginagawa ng mga tao na laitin ka. Kaya lang nga yun ang problema, no? Na pag sabi ko nga, pag marunong kang sumita, marunong ka rin pumuri. Tama. Pag marunong kang sumagot sa mga bashers, marunong ka rin magpasalamat sa mga nagbibigay sa iyo ng komentong Good comment. positive. Yes. Di ba? Ang hirap balansehin ng buhay. Oo, kasi minsan kahit na sabihin natin na ganun na, may mga pagkakataon talaga na gusto mong ilagay sa dapat nilang kalagyan yung mga bashers, eh, di ba? Gaya nito, parang feeling ko very valid naman yung ginawa ni Aura. Dahil kung halimbawa teacher ka, di ba? Kumbaga parte ka ng education system, tapos ang dapat tinuturo mo, good manners and right conduct. Tapos ikaw yung Yes. unang sumira dun sa kagandahang asal, eh, Tama. baka dapat nga ma-call out, di ba? Mukhang pinanindigan ng professor na hindi siya mag-apologize. Yeah, kasi hanggang ngayon wala pang public apology. Eh baka naman kaya hindi nagsasorry dahil pinaninindigan niya talaga may si Aura. Ha? Eh baka nga yun yung pinaniniwalaan niya. Siguro kung saka nagpa-sex change na siya, baka doon pa siya mag-sorry. Eh baka nang umali. Dahil baka tayo naman iba. Kasi yung delivery po ni Diyos. Ano ba? Ano ba dapat ang gagawin? Kaya niya kasi yung gustong sabihin ng professor. Pero dapat mag-apologize siya. No? Kasi kung na-offend mo naman talaga yung bata, mag-apologize na. Kailangan niyang panindigan. Na may talaga si Aura. Ayaw pa awat mo. Ayaw pa. Hindi nga. Ayaw pa awat. Yun nga yung gusto sabihin ng professor. Bakit yun talaga yung paniniwala niya? Alam mo na pag ikaw binaw siya. Eh, yun ang paniniwala ng professor. Pero kung ako kay Aura, pero kung din akong tama, na kapag kami nang babay sa kanya, hindi ba pwedeng sakyan niya na lang? Yung... Oo nga, dapat sakyan na lang Oo. niya. Kasi lalo nagkaka-idea tuloy yung mga tao na i-bash pa natin dahil ang saya-saya niya i-bash kasi sobra siyang naapektuhan pag gaganon. Kaya Diyos ko, kahit nga kami dito, di ba? Kaya nga at may nagtanong sa akin, paano mo natitake yung bashers? How do you deal with them? I just block them. Oh, tama. Minsan I just white them. Black? White? Diba? Basta alam mo importante, no? Ang akin lang, no? Para yung sa mga bashers, no? Ako natutuwa ako dahil pag may bashers ka, ibig sabihin relevant ka. Ibig Tama. sabihin nag-exist ka. Ibig sabihin naka-apekto ka ng ibang tao. Tama. Kaya ka nila ginaganon. Ako naman ay pag may mga nagbabasa ng mga bashers ng ganyan, depende kung below the belt na, di ba? Pero pag halimbawa yung mga common na mga sinasabi nila na mga hindi mga maganda tungkol sa'yo, minsan hindi ko din-delete. For the reason na para makita ng mga tao what kind of a person you are. Hindi lahat diba? ng tao ganun ang tingin. Oo. Hindi lahat ng tao tingin. Alam mo Para yung makita nila na, oh, kita mo, oh, yung handle na yan, ganyan ang ugali. Ay, Oh, diba? oo, yung mga iniisip mong tao, pero hindi lahat na. Ay, hindi inano. Di ba siya nasasaktan dito? Gaganon lang sila. Pero alam mo, pag lagi yung tatandaan, pag ang tira sa inyo below the belt, next time, huwag na kayo mag-belt para hindi niyo maramdaman yung below the Tama belt. yun. Yun lang. O kaya taasan mo yung belt, dito mo sa lagay sa ulo sa taas. Oo. Para wala nang below. So,
Ay, At saka totoo, akala ko naman na-embrace na ni Aura yung ganong bashi. Gawa niyang... namin siya. Hindi, dahil dati nag-photoshoot siya. Oh. Na naka-uniform siya ng parang color ni Bronny James. Tama ba yung laging parang asal sa kanya. Akala ko naman i-embrace na niya yung pagtawag Dapat sa kanya na lang niya. Oo, akala ko sa naman- kanya. Para okay. hindi na siya hindi na siya pupunta pa ng school dahil feeling ko nga gustong gawin ni Aure na, sige lang, ganyanin niyo pa ako. Talagang pag-aaksayan ko kayo ng panahon. Pupuntahan ko kung saan kayo nagtatrabaho. Ayan. Tapos tatawagan ko yung employer niyo. Yan. At hindi ito, yung presidente minanap niya. O, diba? Hay nako, ang haba-haba na ng aura. Oo nga, nagsimula na tayo sa Sinimulan kasi ng professor eh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click lang sa subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Yes, Diyos ko. Diba? Nagpapayata ng mga lola. Diba? Yes. Dahil sa ND Ultra Slim. Yes. At syempre, talaga naman nagpapaganon ako ng mukha. Yes. Diba? Yung kanilang ND Endo Laser Lift. At saka yung kanilang NV V-Contour. Yes, sa RF, di At saka ba? yung ND Halo nila. Naku, itry yung ND Halo. Oo. Kakastart ko lang yan, man, ang Envigado. Wow! Talaga? Kaya pala glowing ang skin. Wow! Ayun. Diba? Diba? Siyempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Of course! Dr. JC Solis and Dr. Alia. Nagpapabunny tip na rin. Ay! Kaya Oh. nag-achieve! Alam mo, ingitera kang palaka. Ha? Sabi niyang gumanda o pa. Kasi nga daw, para doon nakikita ang ngipin sa Blood versus Duty. Yan, oh. di ba? Ideal Vision, maraming salamat, Doc Jessica D. Thank you, Doc! At syempre pa, ang aking pong channel, ang aking panayam kay Petit at kay Meggy. Ay! Ang Oo, masaya yan. nakakatawa at napakasayang aming 1-on-2. 2-on-1. Ayan, sa OGDS Inspires. Ito po. Medyo overworked na kayo. Tapos nung isang araw, nag-post ka na parang nasa ospital ka. Oo. Oh, bakit? Pumunta sa akin umiyak. Nak! Pinasok yung bahay natin. Ninakaw lahat. Nakuha lahat. Hindi ba nag-withdraw pa siya? Tapos yung binigay ko pang 250,000 nakuha yun. Pati mga alahas na narigalo ko nung noon. Oh my God. Nakuha lahat. Lahat. Wala natira sa akin na. Kasi nagkakaroon na sila ng trust issue sa'yo. Oo, lagi. Yung mga tao. Yes. Napakatapang mo naman sa host. Tinatanong ka lang naman. Kasama niya si Luis. Kumusta kayo nun? Hindi kami okay ngayon. Ako hindi. Siyempre, yung kagaya dati, ng, parang lumalak. Ayan na naman. Naiiyak. Okay, it's okay. As in, super iyak ka. Tapos, ba't nagtatanong ka? Bakit ganito? Ba't niloko mo ko? Ang dami mong bakit? Hindi naman yung mga lalaki ko, hindi gaya ng mga lalaki mo na hindi ka man minahal, hinuthutan ka. Aray ko. Di ba minahal ka? Hindi. Hinuthutan ka. Nilumpo ka. Ayan. Ay, no, exciting yan. Sa OGDS Inspires na nasa TV5 na rin po. Every Saturday, 4:15 p.m. Yeah! At syempre pa, ang Ultra Mega. Ah, yes po! Para po sa mga murang bilihin na meron pa mga kaakibat na mga bundle, na mga freebies, at yung mga nagbabayad sa cashier, merong suki card, nag-earn pa ng points para makabili pa ulit ng ibang mga produkto. Ayan, may 39 branches po sila nationwide. Paki-google na lamang po kung alin dyan ang pinakamalapit sa inyong pamamahay. Para Yeah. makapamili na kayo dahil lahat po ng bilihin dyan ay doon po namimili ang mga may sari-sari store. So, ibig Yes. sabihin, talagang bagsak presyo pag Ultra Mega. Tama! At syempre, meron din silang mga pa-contest dyan. Ayan po ang kanilang QR code. Pakipindot po yan para makapasok po kayo dyan. At yung pong mga may sari-sari store o gusto magkaroon ng sari-sari store, sa halagang 25,000 pesos. Ako! Yan ang pagkakataon niya tutulungan kayo ng Ultra Mega. Yes! Gagabayan kayo kung paano Naman. magsimula ng
sari-sari store business. Naman. diba? At syempre pa, Josa, Ay, ito, pinapasalamatan na natin ng Ideal Vision. Gusto ko lang pasalamatan din ng Ideal Vision sa Lemery, Batangas. Bakit? Kasi nadaganan ko kagabi. nag-ano Oo. Na-happy sa yung mga inayos nila. Nagan-an. Inayos nila kanina. Sino naman ang nakadaga? Ay, hindi. Alam mo naman, basta mag-Facebook ako, lagi ako nakakaganyan. Kasi sa nakakatulugan ko na. Ayan. And, Inspi. Tama na ba ako? Tama! And Headway Berry Salon, Yan. maraming At salamat. nail cocktail. Nail cocktails! My nail hair! Ayan, oh. Yes, Tamerlane. At Tamari Mope po sa Facebook at Tamari Mope sa Instagram. At abangan niyo po ang pagbabalik ni Peter sa Blood vs. Judy! Parang yan ang inaabangan nila. No? Parang ba sila bang gagawin sa mga hindi mag-abang ng mga paglaban sa blood versus At syempre ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O, si Noji Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At syempre pa, oy, tawagin na natin ang ating mga bisita. Oh. Yes! Ayan. Ayan! Oh, ha? Oh. Si Mami, ayaw ni Mami, oh. Mami, sama ka! Tita Cora! Ay, oh. Diba? Oh. Teka, Tita Cora, parang ka lang namin 0.5. Ayan, Tita Cona. Yes! Kasya pa Ellen, no? Jomel, no? Ay, At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 Ichika mo na, dali! One more time! La 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 Ichika mo na, dali! Yeah! Uy, ang gwapo niya! Sino sa na? Ay, ano ka ba? Si ano yan? O, anak-anak namin, si Sky. Hi, Sky! Sky! Nako, alam mo, dahil ikaw, bibinyagan ka namin dahil first time mo lumabas dito. Ay! Oo, oh, ito. Ano ka ba na? Baka mamaya ma-trauma. Yung ano, yung inireklamo ni Aura na Na ano? Na ano mo rin ba? Oo. Nadukot mo rin ba yun? O si ano, oh. Ate Cora. Design ko rin yun. Alin? Yung O, sa workshop!